Madalas na problema ng electric fan, biglang uminto. Kahit babae po kayo, kaya nyo ayusin to. No? Paano nga bang gagawin? So makita naman sa tester, ay wala po siyang reading habang nakaselect ng number 1, number 2, number 3. Kahit number 1 lang, kailangan may reading po yan. So wala po siya. Ibig sabihin, madaling salita, ay thermal fuse po yan habang nakaselect ng S1K. Okay, bili ka ng tester mo, kahit mumurahin lang. Unang step gagawin, kailangan buksan sa likod para malaman po natin. Okay, so first time ko munang bubuksan to, no? Hindi ko po talaga na-check kung talagang thermal fuse. Pero sabi sa tester, ay thermal fuse. Ayan, napakarumi. So walang catch yung video, no? Ayan, sobrang dumi. Okay, sa unang step, yun, buksan natin. Tapos, itest yung dalawang linya ng capacitor para hindi ka na mapagod. Kung sira yung motor niya, at least alam mo na, hindi ka na magpapalit ng thermal fuse. Okay? Yung iba kasi sa atin, nagpapalit ng capacitor, hindi alam thermal fuse ng problema. Kahit bago yung capacitor mo, kung wala naman power yung thermal fuse or sira yung thermal fuse, hindi yan gagana. Okay, sa pag-test po ng motor, ayan po, binabatan ko yung dalawang linya ng capacitor. Tapos, test rin natin yan. No, kapag may reading, ibig sabihin okay yung motor. Kapag walang reading, ibig sabihin sira yung motor. Ito na. Okay, gumalaw tester natin, ibig sabihin okay pa yung motor. Kapag hindi gumalaw, ibig sabihin sira yung motor. Okay? Ito po, no? Gagawin ko muna dito, pagaganahin ko muna, ipapakita ko sa inyo, yung problema nito ay thermal fuse. Okay, ito yung napapanood ko sa iba, no? Ang tawag dito ay bypass, pero wag niyong gagayahin. Papakita ko lang na gagana yung electric fan. Sabi sa napanood ko, safe naman daw mag-bypass na walang thermal fuse. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, maling-mali. Maling-mali na bypass, no? Ayan, tulad niyan, nasira yung thermal fuse. Ibig sabihin po, may problema na yung bushing tsaka shafting. Kaya nasira yung thermal fuse. Kung walang thermal fuse, sige nga. Kung walang thermal fuse, mahinding yung tulog mo. Ano mangyayari? Sunog yung bahay mo. Sigurado yan. Okay, so hanapin natin yung common. Usually, common, kulay white, no? Ito, yung white, balatan ko siya. Tapos, ilagay na 0 yung switch. At tapos, yung tester na to, ay ilagay natin sa X10. Continuity po yan, no? X10. Okay, short natin. Habang nakasira po yung switch, ay nakashort po yung tester, no? Tapos, kapag gumalaw yung tester, ibig sabihin, ito po yung common. Okay, galing ko, maka-repair man, no? Ayan, ito po yung common. Kulay white talaga yung common, no? So, i-cut ko na dito yan. Ayan, no? Sagad ko na siya, kahit wag nang lagyan ng tape, ay safe po yan. Dahil, wala nang connection yon dahil nga sira yung thermal fuse. So, ito na, no? Babalatan ko to. Tapos, ilalagay sa isang linya ng capacitor. So, wag po gagayahin to. Ang tawag dito ay bypass. Ipapakita ko lang po sa inyo ng mabilisan na sira po yung thermal fuse. Okay, kapag ganito yung issue, thermal fuse na walang power, walang reading, walang ugong yung motor. Kapag may ugong yung motor, ibig sabihin hindi po thermal fuse. Kapag may ugong, ibig sabihin okay po yung kanyang thermal fuse. Okay, so ito na, no? Subukan natin kanina, wala pong reading yan. So bali, subukan na po natin. Okay, so X1K ulit. Test natin, magkabila. Dapat may reading na, no? Okay, tapos select po natin yung kanyang speed. Number 1, yan, no? Gumalaw. Number 2, number 3, meron na. Off natin. Yan, nag-off siya. So ngayon, subukan natin, no? Dapat yung ikot pa clockwise. Pa kanan dapat, no? Ayan. So subukan natin. I-plug ko sa outlet. Ayun. Tapos, number 1 natin. 2, 3. Okay, so wala po itong free wheel, no? Yan, plug ko ulit. Kaya nasira po ito kasi yung thermal fuse po niya, kaya nasira, walang free wheel. Stuck yung bushing, stuck yung shafting. Kaya dapat, lagi mong lalagyan ng langis, no? Kasi kahit bago yung pyesa, kapag walang, ayan, no? Tama ako, walang free wheel nga. Kaya nasira yung kanyang thermal fuse. Wala siyang free wheel. Ayan, langis lang, no? Kahit bago yung pyesa, kung minsan kulang sa langis, ayan, napakaigpit, di mo talaga magalaw. Ayan, sobrang igpit, oh. Sobrang igpit. Sa mga stock and shafting, lagyan mo ng langis, tapos lagyan mo langis sa loob. Ayan, napatakan mo yung harap, makikita naman yan, meron naman mahaba yung uso. Ayan, tapos sa likod, patakan mo rin. Ayan, tapos ikot-ikotin mo hanggang magkaroon yung free wheel. Okay, tapos kapag maginhawa na, naikot na yung shafting, okay, subukan na natin, no? Ayan, nasira po yung thermal fuse ito kasi stuck yung kanyang bushing, no? Stuck yung shafting. Paano kapag walang thermal fuse, di sunod yung electric fan mo, di ba? Kaya yung ginawa ko na to, bypass, huwag gagayahin. Pinapakita ko lang, nasira po yung thermal fuse ito dahil stuck yung bushing tsaka shafting. Okay, pero meron ako nakikita dito, binabypass niya, tama daw, mali po yun. Okay, naka number 1 na. Subukan na natin, no? 1, 2, 3.
Ayan, no? So yung ikot ay baliktad. Ayan, no? Dapat pakanan. Kapag yung ikot ay baliktad, yan plug mo ulit. Alisin mo dito, ilipat mo sa kabila. Dito, oh. Okay, may dalawang linya po yan na wire. So kapag yung ikot baliktad, ilipat lang sa kabila. So ngayon, subukan na natin. Kung dapat yung ikot pakanan. Okay, 1, 2, 3. Ayan, no? Ang lakas ng ikot. Okay yung motor. Ayan, no? Lakas. Okay, pero mali po yan. Kailangan lagyan ng thermal fuse.